Sa bidyong ito ay babiyahe ulit tayo papuntang Benguet Province. Welcome to Baguio City. Yan para tayong nasa langit. Wala tayong makita. Kung saan ay ating bibisitahin ang isang tourist attraction na madalas puntahan ng mga backpackers at mahilig sa camping. At nagbibigay ito ng ultimate glamping experience. Ito ang Valley Point Campsite. Valley Point. So ayan, nandito na Valley Point Campsite. Ganda, no? Paggising mo sa umaga, hawin mo lang tong kortina. Ayan, ito na yung bubungad na view sa'yo. Napakaganda. Dito ay atin ding papasyalan ang sikat na Northern Blossom Flower Farm na matatagpuan sa Atok, Benguet. Dito na tayo. Full parking. Cabbage roses. Ganda na ito. Kulay puti. At sa pag-akyat natin ng Benguet, ay dadaan tayo sa isa sa pangunahing highway at makasaysayang daan sa pag-akyat sa City of Pines. Ang Asperas Palispis Highway o mas kilala bilang Marcos Highway. Tara na't samahan nyo ko muli sa isa na namang moto adventure experience papuntang Benguet Province. Simulan na natin ang ating adventure. What's up for you mga quiz? Isang maganda at mapagpalang morning na naman sa ating lahat. Today ay on the way tayo papuntang Baguio City at magaglamping tayo sa Valley Point Campsite na matatagpuan sa Santo Tomas Road, Tuba, Benguet. So ayan, nandito tayo sa may Arayat, Pampanga, dito sa San Antonio Station. Ang oras natin ay 5:32 AM na. Naka 81.2 km na tayo mula sa Quezon City hanggang dito sa may Arayat, Pampanga. Umalis ako kanina doon ng 3 AM. So dito na ako nag-umpisa mag-vlog. Hinintay ko lang na yan, medyo lumiwanag, sumisilip na yung araw. So ayan, sana masamaan nyo ako muli sa ating panibagong motovlog adventure sa Benguet. Ayan, larga na tayo, umpisa na natin. Let's go. Kita natin yung Mount Arayat dito. Mount Arayat, Dakalpong salamat. Mula dito sa Pampanga ay meron pa tayong natitirang 165 kilometers base sa ating mapa. At ang estimated time arrival natin ay 9:28 AM. Pero syempre, hindi naman masusunod yan kasi patigil-tigil tayo. Nag-stop over tayo para kumain. At pag nakakita tayo ng mga magandang view ay syempre kuha na natin ng aerial shots. So ang timing natin yun ay, ang check-in natin ay 3 PM. Sana makarating tayo ng mas maaga pa, mga around 11 or 12 AM para makapagpahinga pa tayo. Nagahan ko talaga umalis ng Quezon City para hindi tayo nag-aabol ng oras. Ayun o, ganda ng sunrise. Kitang kita yung sun, bilog na bilog.
Dito sa kaliwa, papasok tayo na CTEX. Dito sa diretso, papuntang Capas, Tarlac. I Heart Concepcion. Nandito na tayo sa may Capas, Tarlac. Nasa MacArthur Highway na tayo. Napakaganda talaga ng daan dito sa may Tarlac. Kaya gusto ko duman dito. Makinis yung daan. Ay! Lang yan, muntikan natin mabungay stock yan. Buti naka-ABS tong motor natin. Biglang preno eh. So pag kumaliwa po kayo dito, papuntayan ng Alaminos, Pangasinan. And welcome to Paniki, Tarlac. Woohoo! Napakasarap mag-rides. Welcome Moncada. Ganda ng parting ito. Ang daming makakasya. Lalaki. Ang lilim. Time check 7:31 AM. Andito na tayo sa may Pangasinan. And welcome to Pangasinan, heartland of the Philippines. Dito daw pag kumanan, papuntang Cabanatuan. Ayan, dito na tayo sa Villasis, the vegetable bowl of Pangasinan. City of Urdaneta. Sa Urdaneta na pala tayo. Papatingin na naman ako dito. Napakaganda. Oh, ang dami mga manok. Kawawa, makakatay na naman ito mamaya. Ayan, at nagpa-full tank lang ulit tayo dito sa may refill gas station. So meron na lang tayong 76 kilometers hanggang sa ating destination. 1 hour and 46 minutes pa. Time check 8:06. Let's go. Ganda na yung daan dito, bagong asfalto. Lisa's Restaurant. Dito, kakain muna tayo dito sa may Lisa. Ayan, at kakain muna tayo dito sa may Lisa's Restaurant. Dito ako madalas kumain pag napapadaan ako dito eh. Kahit gutom na ako na malayo pa, initiis ko hanggang makarating dito. At dito ako kakain. Dahil wala pa tayong breakfast. Time check 8:28 ng umaga. Medyo malapit-lapit na rin naman tayo. Kakain muna tayo dito. Ayun, mga ulam dito, ang dami. Ayun, kakain muna tayo dito sa may Lisa Restaurant. Ang ulam natin, papaitan at dinakdakan, dalawang rice. Ayan, heavy meal na ito dahil wala pa tayong breakfast. Okay, kain na tayo. Dito sa may Lisa's Restaurant, meron ding bilihan ng mga pasalubong dito. Ang dami oh. Ayan, mga lamang, suka, mga mangga, at ito mga ano, mga kapak, mga chips, mga chicharons. Ayan, ang dami. Kaya ang dami rin tumitigil dito mga biyahero eh. Bumibili sila ng mga pasalubong nila. Meron din ditong tinupig, tupig of Pangasinan. Ayun, natapos na tayo kumain dito sa may Lisa's Restaurant. Diretso na tayo ng Baguio. Time check 9:15 AM. Meron pa tayong natitirang 1 hour and 24 minutes, 55 kilometers hanggang sa destination natin sa may Valley Point. Balik na tayo sa daan. Nandito tayo sa may Season, Pangasinan. Ito na yung pinakadulong bayan ng Pangasinan bago mag-La Union. Kaya nakita na naman natin yung mga statue dito. Ibig sabihin yan, malapit na tayo sa tulay na nagdudugtong sa La Union at Pangasinan. Ito na. Welcome La Union. Ito yung tulay na nagdudugtong ng Pangasinan at La Union. Welcome La Union. It's nice to be back. Kaya nakita naman natin si Jollibee dito.
ito yung papuntang Cannon Road. Dito sa kaliwa yung papuntang La Union. Doon tayo dadaan sa may Cross Highway, kaya dito tayo. Andito na tayo sa may rotonda. Dito sa kaliwa, yan yung exit ng T-Flex. Dito sa straight, yung papuntang La Union. Ito yung papuntang Baguio, dito sa kanan, Marcos Highway. So dito tayo. Itong Marcos Highway ay may habang 47 kilometers. Isa rin ito sa alternatibong daanan paakyat ng Baguio City, lalo na mga galing ng Metro Manila. Yung iba dumadaan ng Cannon Road, imbes na doon ka sa Cannon Road, dito kayo dumaan. Kung gusto niyo ng mas safe at mas all-weather na daanan, dito kayo dumaan sa Marcos Highway. Kasi pag dito kayo dumaan sa Marcos Highway, makakasabayan niyo yung mga malalaking sasakyan, mga bus, mga truck. Kaya doble ingat kayo pag dito kayo dumaan. Compare sa Cannon Road, mga lightweight vehicles lang ang mga dumadaan doon. Ang ayaw ko lang dito, may mga part na matagtag yung daan. May bitak-bitak. Ayan o, para tayo nangangabayo eh. Kaya siguro nabibitak-bitak yan kasi malalaki mga sasakyang dumadaan dito dahil mabibigat. Ang oras po natin ay 10:05 ng umaga. Dito sa left, papuntang Aguo, magdiretso sa Pugo. Dito sa right, papuntang Baguio. Turn right tayo. Ang daming deliver ng JNT oh. Sunod-sunod na truck. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima. Limang truck ng JNT Express. Yung mga parcel nyo darating na. Rotary International. Ito na, dito nagsisimula yung makyatan. Taas na natin oh. Foggy Point Restaurant. Ganda, overlooking oh. Pakyat na. Oh yes. Ito na ba yun? Kailangan ko yata magpalipad dito ah. Akyat. Puro paahon na to. Overtake to the left, overtake to the right. Dito tayo sa right. Ayun, napakataas natin oh. Yung tayo galing sa daan. Daan na yun, paikot. Ang taas na natin. Ang Aspiras-Palispis Highway o kilala at tinutukoy pa rin bilang Marcos Highway o Aguo-Baguio Road ay isang pangunahing lansangan ng Pilipinas sa Hilagang Luzon na tumatakbo mula lungsod ng Baguio sa lalawigan ng Benguet hanggang sa munisipalidad ng Aguo sa lalawigan ng La Union. Ang 47.17 kilometro na highway ay tumatawid sa munisipalidad ng Tuba at sa lungsod ng Baguio sa Benguet at sa munisipalidad ng Pugo, Tubao at Aguo sa La Union. Ang buong highway ay itinalaga bilang National Road 208 ng Philippine Highway Network. Ang Marcos Highway
Ang kamakailang muling pagdidisenyo nito ay nagbigay dito ng shortcut na pasukan lamang ng ilang daang metro pahilaga mula sa Quezon Road Junction sa Rosario, La Union sa halip na magpatuloy sa orihinal na entry point sa Aguo sa La Union. Bagamat mas mahaba kaysa Quezon Road, mas malawak, makinis at all-weather ang Marcos Highway. Ang Marcos Highway ay pinalitan ng pangalan sa Aspiras Palispis Highway noong October 31, 2000. Ang seksyon ng highway na sumasaklaw sa lalawigan ng Benguet ay itinalaga bilang Ben Palispis Highway bilang parangal kay dating Benguet Governor Ben Palispis. Ang La Union Section Marcos Highway ay pinangalan ng Jose de Aspiras Highway pagkatapos ng dating La Union Assemblyman at Tourist Minister Jose Aspiras. Gayunpaman, kumpara sa Quezon Road, ang Marcos Highway ay nangangailangan ng mas malakas na makina dahil sa isang hindi may iwasan at partikular na matarik na daan. Kaya kung ang iyong sasakyan ay walang problema sa lugar na iyon, ang Marcos Highway ay magbibigay sa iyo ng maayos na biyahe hanggang sa City of Pines. Realisa, mukhang maganda dito. Scenic viewpoint. Lumalamig. Makulimlim banda doon, mukhang umuulan. Bugbusa ng ibagsak. Ayan, nasiraan yung bus. Lumalamig na. Ganda ng kulay ng sakyan, no? Pag naarawan, nagba-violet. Chameleon. Stock kaya yan? Pinareping. Napakalamig. Ganito yung gusto kong klima ng panahon eh. Relax lang. Para kang naka-aircon sa labas. I love Tuba Benguet. Pine tree dito, tuyong-tuyo Nadaling ng init. Welcome to Baguio City. Dito na tayo sa Baguio City. Andito na rin tayo sa iconic at sikat na tunnel dito sa Baguio City. Ginawa ito para sa motorista, para maprotektahan ng mga dumadaan dito, para sa landslide at falling rocks. Woo! Ganda! Ang haba.
mahabang paakyat papunta sa city mula dun sa tulay. Ang tarik, ang haba. Kaya pala mahaba yung traffic dito. May road reblocking. Yan o, ginagawa nila. Kakanan na daw tayo dito. This way to Valley Point campsite. Nung nagbangkit tayong una, dito tayo natulog, tourist cabin. Nung wala na tayong mahanap na campsite ng punuan. At yun yung sa unang vlog ko Atok Benguet vlog. Pansin ko dito pakalinis. Wala akong makita mga rapper. Ang linis ng kalye dito. So bali 3 minutes na lang daw. Doon na tayo. Time check 12:46 ng hapon. Napakalamig dito. Tingnan nyo, nabutan tayo ng fog. Nasa loob na tayo ng fog. Mula dito natatanaw na yung Valley Point campsite. Ayun. Yan, so dito, notice to the public, no entry, may inspection. Sa Valley Point po. Pupunta sa taas, huwag lalampas Apo. Valley Point lang. Sige po. Salamat. So may checkpoint dito. Pag pumasok kayo dito, tatanungin kayo kung may booking kayo dyan. Kasi bawal pumasok pag wala. Valley Point. So ayan, nandito na. So ayan, touchdown Valley Point campsite Baguio. Alright. So nandito na tayo. Ito siya. Dito tayo galing dati pero hindi tayo nag-stay dito. Wala nang makita, puro fog. Nasa loob tayo ng ulap. Papark muna tayo dito kasi ang check-in natin ay 3 PM pa naman. So ang oras ay 12:50 ng tanghali. So napaaga tayo. Sakto yung estimated ko kanina na dating natin. Kasama na dun yung mga stopover natin. Sa wakas, nakarating din tayo dito sa may Valley Point campsite Baguio. Dito yan sa may Tuba Benguet. Alright, tingnan lang natin yung booking natin. So ayan, pwede naman daw tayo mag-ikot dito. Tingnan muna natin yung kubo natin. Kubo Glamping, exclusive for Kubo, number 1 to 5. This way, tingnan natin. Ito yung mga room dito. May mga number to Kubo 5, Kubo 4, Kubo 3, Kubo 2. Ito, Kubo 1. So dito tayo. Ito yung magiging room natin. Yan, napakaganda May dream catcher pa. And then may TV. May libreng tubig dito at yan, painitan ng tubig. Ganda, may electric fan pa. So may ito, meron siyang foam, meron na ring pillow. Tamang tama. Dito may kortina. At yung bintana tsaka nila, pinto, glass door. Yan Paggising mo sa umaga, hawin mo lang tong kortina. Ayan, ito na yung bubungad na view sa'yo. Napakaganda. Diyan tayo galing Yan yung Marcos Highway yung bridge. Dito kita yung Baguio City. Meron din ditong shoebox at trash bin na rin na provide. Itong room na to ay worth 3,800. So marami din siyang inclusion. Ito mga binigay nila. I-check natin mamaya ito. May mga free dinner dito merienda tsaka breakfast. At meron din activities dito. Yung archery tsaka airsoft.
Ayan, check natin mamaya. So ayan, napakaganda ng room at napakalamig dito. Tamang tama lang parang sa glamping. Pwede dito ang 2 packs, good for 2 packs to. Meron din mga ibang rooms dito pero bukas na siguro natin iikutan to lahat. Meron din mga tent doon banda sa baba. May mga common CR. Ito mga VP room to eh. May mga kanya-kanyang CR yan. Silipin natin bukas. So ilagay muna natin mga gamit natin dito at makapagpahinga muna. Mag-check-in na tayo. So ayan, magpapahinga muna tayo dito sa ating room. Ito yung binayaran natin ng 3,800. Ayan o. Ganda no? May TV, may electric fan, may exhaust fan, may dream catcher. So i-check muna natin yung bag na binigyan nila kanina. Mayroon kasi ditong voucher. Ito yung inclusion sa binayaran natin. Meron siyang free snack, free dinner mamaya, breakfast para bukas, at bukas din may activity tayo, yung airsoft at saka archery. So bukas natin gagawin yan. So ngayon, ang i-abil muna natin, pupunta natin sa restaurant. Ito, papakita natin ang snack kasi ito 3 PM to 4:30 PM. So kailangan bago matapos yung oras, pupunta ka na doon, pakita mo to para ma-avail mo. Kasi pag di ka pumunta within the hours, wala, ma-avoid yan. Sayang naman, kasama yan sa bayad eh. So kung mapapansin nyo, dalawa. Kasi itong room natin, good for 2 person. So dalawa itong coupon. At meron din ditong guest kit. Yan o, glamping, Valley Point, premium quality. At meron din silang pa-Swiss Miss, Dark Choco. So ayan, magpapahinga muna tayo dito saglit. At akit na tayo doon para i-avail yung stock natin. Napakaganda ng view dito. Napaka-relaxing. Ayan o, foggy dito banda. At doon, clear. So doon yung restaurant nila. Akit tayo doon. Dito tayo pupesto. Ay, ganda. Tingnan nyo to, no? Kita buong Baguio City dito. Doon. Napakendel pa sila dito. Ang cute, eh. Ito na yung... Sige po. Kanton natin. Ito pala yung free snack. Kanton. Hindi ko nalapig nilang mamamatay na ako. Bango. Ang daming mga garlic. Kaya muna tayo. Tapos na tayo kumain. Ito pala yung campers area nila. So kailangan pag pumasok ka dito, meron kang sack. Yan. No socks, no entry. No pet allowed. No food. No smoke. Minimize your noise. Tambay muna tayo dito. So ayan, napakaganda dito. Bawal ang maingay. Relax muna tayo dito. Ito makikita nyo dito, overlooking. Dito tayo sa taas. So fun. So ayan, time check,
8:11 na ng gabi. So, iabil na natin itong for dinner natin. Kakain na tayo. So, dito kay Anli Coffee sila. Pwede kang magkape. Yung sa gusto mo. Yung sa magpalpitate ka. Ayan, timpla tayo ng coffee natin. So, ito na yung free dinner natin. Bangus, tsaka fritada, chicken. At may chop suey. Ito yung sarap. Alright, kakain na tayo. Dito ay meron din sila mga alak. Kung gusto nyong uminom. So ayan, pabalik na tayo sa ating room. Tapos na tayo mag-dinner. Ang lamig ngayon kasi umuulan-ulan. I need to know now, just like the seasons, they come and go. I don't understand the reason. I thought I knew you, I was mistaken. Said you were sorry, but my heart is still aching. And I'll wait to hear you. Yeah, I'll wait. You're aiming at my heart. All your words come easy, and I know you play it smart, but say it like you mean it. And I'll wait just to hear you. Yeah, I'll wait. You said that love would be our guidance, any direction, but all I hear is silence. So give me something I can hold on to, 'cause I've been drifting, not knowing where I run to. So I'll wait to be near you. Yeah, I'll wait. You're aiming at my heart. All your words come easy,
Ayan, ipasyal ko kayo dito sa may Valley Point. Ikutan natin. Dito ay may common CR sila. Tingnan natin loob. Ayan, malinis. Mabango. May bidet. Ito ay para sa mga nakakubo at mga nandun, mga nakatent. Ayan. At dito rin yung shower room nila. Kompleto din, merong shower heater. Malinis din. Details lahat. At dito banda yung VP room. Ito. Hindi natin pwedeng pasukin kasi may mga laman. Yung mga tao. Yung mga room na yun ay may sariling mga CR. May sarili rin silang shoebox. Trash bin. At may provided silang mga chairs. Pag sa mga VP room kayo. Tingnan natin sa baba. Meron din dito VP kubo. Ganun din, parehas sila sa kabila. O, ayan. Parang dito walang naka-occupied. Ganda, no? Salamin. Ayan, at dito sa baba, mga yan, mga nakatent. Tingnan natin. Exclusive for tent. Ito yung mga tent nila. Waterproof. May mga tao yata sa loob mga to eh. Ayan, check natin yung loob ng tent. Ayan. Meron na rin siyang mosquito net. Kaya safe sa mga lamok, mga insekto. Ito yung loob ng tent. Dalawang single mattress. Tsaka may blanket, pillow na rin. Ganda, no? Komportable ka pa rin dito kahit malamig dito. Ayan. Naka-foam. May provided na rin sila ang kanya-kanyang mga shoebox at sariling chair at table. Ang ganda, oh. Pagising mo sa umaga, itong bubungad agad sa'yo pag nakatent ko. Kasi nasa harapan ko mismo. Overlooking! Sample lahat tong tent nila eh. Hanggang doon sa dulo. Dito ay bawal mag-tent pitching. Rerentahan mo itong mga tent nila dito. Valley Point campsite. Ganda, no? Ganda ng Pilipinas. Ito yung mga kubo. Ito yung room natin. Worth 3,850 itong room na to. Kompleto din, meron siyang TV, electric fan, may provided na trash bin at saka shoebox. Ayan. Napakaganda. At dito banda, yung airsoft and archery. Doon tayo mamaya. Silipin natin. Airsoft and archery this way. Ayan, oh. Dito tayo mamaya. Ito yung villa house nila.
Ayan, at napasyal ko na kayo dito at naikot na kayo. Napakaganda ng Valley Point. Sana mapuntahan nyo din to. Bisitahin nyo to. Dito lang sa may Tuba, Benguet. Malapit na to sa Baguio City proper. Ayan, natatanaw na dito, banda dyan. Tara at i-avail na natin tong airsoft at saka archery natin. Ito yung kasama sa inclusion na activity. So dito yung activity area. Open siya ng 8 AM to 1 PM. No voucher, no activity. Dito yung airsoft. At dito yung archery. Ayan o, binabala na ni Kuya. Sa isang voucher daw, 3 magazine yung ubos natin. At sa isang magazine, 17 rounds. Dami o. Hirap. Subukan natin itong long pare. Try natin itong archery. Dito ako eh. Kahit ended. Parang tayong mga ngaso ah. Dito? Then? Harap ka sa kansa. Ah. Side ka lang sa kansa. Ayan. Ito pala pwesto. Ito first time natin mag-archery. Ah! Sabay. May kasabihan. There's always the first time in everything. Kaya natin to. Aim. Ah! Wala talaga. Ah! Lapit na. Tingnan nyo, sa number 3. Tingnan natin natamaan natin. Ang lalayo, 3 lang. Hindi malapit to. 3. Ito, nasa labas. Ito, nasa 2. Sa black. Ang lalayo. Ayan, ito lang naging target natin. Natatatlo lang. Hindi marunong. Salamat sa experience. Nangyak din pala mag-archery. Breakfast pala muna tayo. I-avail natin yung free breakfast dito. Top C. Ayan, tapos na natin i-avail yung free breakfast nila dito. At meron din palang free na juice. Cucumber. Andalin natin sa room. Ang dami mga inclusion dito. Kaya sulit na sulit yung 3,850 na bayad dito. Free snack, free dinner, free breakfast, only coffee, at may free activity. Archery tsaka airsoft. And so ayan, tapos na tayo dito sa may Valley Point Campsite Baguio. So ang next naman natin ay pupuntahan naman natin ang Northern Blossom. Kasi last time na vlog natin at pumunta tayo ng Atok ay hindi natin napasok ang Northern Blossom kasi nabutan tayo ng cut off. So doon tayo papunta ngayon. So base dito sa ating mapa ay mayroong 57 kilometers o 1 hour or 55 minutes mula dito sa Valley Point Campsite. Ayan. So tara, let's go again. Bye bye Valley Point Campsite. Hanggang sa muli. Baguio City. Ganda oh. Dahil mga pine tree. Wala ko ng Ferris wheel. The Botanical Garden. Daming tao. Oh, ganda dito banda oh. Parang Cannon Road. Oh.
National Tollgate, Baguio, Bonta Crow. Atok 36 kilometers. Ito yung papuntang Beacon Hills Eco Park sa kanan. Grabe to, hairpin curve. Oh, kurbada, no? Dito pala kami kumain nun, Our Northern Coffee House. Ayan, nung nag-timbak tayo. Meron pa dito, Atok Viewpoint. Taas natin. Buti yung mga slope protection to, para iwas sa mga falling rocks. Parang nasa ibang bansa pag nandito ko bando. Dahil mga pine trees. Napakalamig. Pataas tayo ng pataas, palamig ng palamig. Nandito na tayo sa may part ng Atok. Itong Halsema Highway ay isang delikadong daan, pero pag dumaan ka dito, napakasinik. Mapapalingon ka talaga sa kanan at kaliwa mo eh. Napakaganda. Maganda dumaan dito pag maliwanag. Mapapalingon ka talaga sa mga magandang tanawin dito eh. Napakalamig. Tapos foggy. Mahina pa naman tolerance ko sa ganitong malamig. Naantok ako sa lamig ah. Parang gusto ko na lang umiga. Wow. Nasa loob na tayo ng ulap. Napaka-foggy. Sa parating ito ng Halsema may maganda eh, oh. Tingnan yung mga bundok dito, tinabas oh. Tingnan nyo yung aerial shots. Ang ganda. Mapapanood din ito sa isa kong vlog nung nag-atok kami. Ganda dito oh. Oh. Ang ganda pag sa taas mo nakikita. Galing ng katabas ng mga bundok dito, no? Napakasinik. Tignan nyo to. Oh, hinahati oh. Tinabas yung bundok. Ilalagay ko doon sa description below yung isa kong vlog dito, para mapanood nyo din. Tignan yung mga pine tree dito. Brown na brown. Mukhang sunog. Dami. May nakalagay dito, you are now approaching Halsema Half Tunnel, Atok Benguet. Ayun na yung half tunnel. Woohoo! Half tunnel. Ganda no? Tinawag na half tunnel kasi kalahati. Oh, dito na tayo. Full parking. Dito na tayo mag-park kasi puno sa loob. Welcome Northern Blossom Registration Area. Mag-register muna tayo dito. Ito pa yung entrance fee dito. Hanggang 4:30 PM lang pala dito. Operating days at operating hours. Entrance fee. So ayan, register muna tayo dito. Ito yung stub natin. Pink na pink. Coffee stub din pala ito. Dalawa. Tsaka entrance stub. Hindi ko. Ang lamig. Ayan. Yan lang, makulimlim. Mapag. Parang nauulan na ah. Wala tayong ano. Sana hindi umulan. Para baba tayo doon. Marami pang mga ibang klaseng bulaklak na. Ganito. Orange na orange. Tangerine. Ang tawag sa bulaklak po na to?
Marigold? Marigold daw pala yung pangalan yan. Cabbage roses. Ayun daw pala yan. Meron din dito yung mga pangalan. Delphinium. Meron din banda doon. Ang pangalan, Sweet Williams. Oh, sweet pala na William. Meron din dito kulay violet, limonium status. Dahil mga klase ng bulaklak pala. Ito din, rice flower. Dahil siya ganang bulaklak. Binebenta din nila to. Na-harvest, tapos binebenta. Parang display lang siya dito. Okay. Hindi pala binibenta to. Dito lang talaga siya. Pang display. Meron pa banda dito. Parang sa bawat bulaklak na tanim, may bantay. Meron din dito, snapdragon. Ayan o, may ganyan din dito. Oh. Ganda. Hindi ko mabasa kung itong nakasulat dito eh. Northern Blossom. Kaya tayo. Ayan o. Ganda o, Northern Blossom. Ganda no? Dun sa bato na yun, maganda mag-picture. Maganda sana yung background dyan sa likod niyan eh. Sa mafag lang, di kita yung mga buntok. Ano kayong bulaklak to? Lettuce din. Ganda. Meron din banda dito. Hiningal na ako. Malawak din pala itong flower farm na to, The Northern Blossom. Nakakahingal ikutin lahat. Dito exit.
One way lang to, doon yung entrance paikot. At dito ka na exit. Oh, ganda na ito. Huli puti. Parang na dito nakikita sa ano, malalamig na bansa. Dito yung punlaan nila. Coffee area, exit. Yabil natin tong coffee stub natin. Dito. Tingnan nyo, sobrang lamig dito. Mga alaman nag-yelo. Nagkukulay yelo. Ganda na ito, kulay blue o light blue. Billionaires flowers daw tawag dyan. Dito yung benta ng mga souvenirs. Ayan o. Ayan, mga ref magnets, bookmark, mga bulaklak din. Mugs. Ano ng buko? Korean. K-pop yung buko. At ito, Arabica blend. Naarabos din pala yung mga iba. Ayan o. Bebenta din pala yan. Dami. So ayan, tapos na tayo dito sa may Northern Blossom Flower Farm. Time check 5:09 ng hapon. Pababa na tayo ulit. At diretso na tayo pauwi ng Quezon City. Sobrang foggy dito. Naabutan tayo ng sobrang fog. Zero visibility na oh. Naambon na. Tag-ulan na dito sa Atok. Sa Quezon City may init pa rin. Oh, wala tayong makita. Yan oh, para tayong nasa langit. Nasa langit na ba tayo? Oh, wala tayong makita. Fog light. Ngayon ko lang naranasan na mahamugan dito ng ganito ha. Hamog. Oh, saan tayo? May ma-shoot tayo sa bangin. Zero visibility. Ayan, dito ko na lang muna ulit tatapusin ang ating vlog. Salamat po sa panonood at sinamahan nyo ako muli sa ating motovlog adventure sa Benguet Province. Salamat sa mga tumapos ng ating video at sana nag-enjoy kayo sa panonood. Sa mga nanood mula umpisa hanggang dito sa dulo ng ating video, maraming salamat po. At muli maraming salamat at alam nyo na, kung nagustuhan nyo ang ating video, please paki-like, share at i-subscribe ang ating YouTube channel. At paki-click na rin po ang bell notification icon dyan sa baba para mas updated pa kayo sa mga ating mga gala. So ayan, babiyahin na tayo ulit dahil uuwi pa ako ng Quezon City. Kumain lang ako dito sa may G's Eatery Bulaluan, dito sa may Pugo, La Union. So umpisa na natin ang ating biyahe ulit uwi ng Quezon City dahil meron pa tayong natitirang 224 kilometers at sana makarating tayo ng alas 3 ayan, o alas 4 ayan, madaling araw. Tara, ciao, bye bye.